Ito po ay karugtong ng Ebanghelyo natin kahapon, no? Na tumutukoy pa rin sa dalawang bagay, no? Yung pag-iwan sa pagiging mapagpaimbabaw, yung pakitang tao, yung huwag maging bulag na taga-akay. Kaya bahagi yun, nabanggit ko rin kahapon na kalimitan ng mga walang alam, ay yung mga mayayabang, sabagat ayaw nilang matuto, sabagat ang tingin nila sa kanilang sarili ay may sapat ng kaalaman. Kaya walang buwang na mag-aral. Kaya mula ngayon hanggang ngayon ay nais namin tutukan ito, bahagi yun ng paanyaya na ipinamamanig sa amin. Muli, tulad na ibinahagi rin natin kahapon, pero mas lalo natin galiman, katulad ng halimbawa na patuloy na kahandaan na mag-aral. Bahagi yun. Sabi ko nga, kahit nangaw yung mga matatanda, huwag sabihin na kayo ay matanda na, wala nang may daragdag. Kung sila mo ay mas dinadalisay ang kaalaman ng mga matatanda, bahagi na ho ng mga karanasan na naging bahagi ng buhay at lalong pinagtitibay. Sabagat marami pa rin mga bagay na hanggang ngayon ay sabi nga natin na mapagnilay-nilayan, hindi lang mo sa larangan ng agham o ng science, ngunit kahit na o sa larangan mismo ng ating mga pananampalataya, sapagkat kung minsan may mga bagay na hindi ko natin higit na naunawaan sa pagtugon. May dadagdag ko lang din kasi ay halimbawa yung may nag-request na misahan kasi namatay yung asawa, isa abroad na matay, kasi misahan sa bahay, ay hindi ho pwede. Father, bakit tayo nagmimisa sa bahay kapag may patay? Doon yung patay. Hindi lamang gawa hindi lamang gawa ng mga namatayan. What makes it sacred is because nandoon yung katawan ng patay, yung labi. Kaya napakahalaga ho roon. At yun din kasi yung ibinigay na blanket authority ng obispo na pwede nating pagpisahan sa bahay. Ang pinag-usapan natin dito ay sa bahay. Hindi mo basta-basta tayo nagmimisa sa bahay. So, kaya nga yung nagmimisa tayo sa mga barangay, at least once a month, ay kung minsan hindi natin na-appreciate yun kasi misa lang din yun, pero yung sabihin, sana ma-appreciate natin na binibigyan ng pagkakataon na makapagmisa tayo sa mga barangay chapel kahit once a month. Kasi bagamat may misa tayo dito, so, hindi ho yung may pwede na gusto lang namin magpamisa, magmimisa sa bahay. Hindi ho. At yung isa pa ay blanket authority ay yung kapag may sakit, malubhang karamdaman,
Baka na mamaya sinisipon lang. No? Hindi. No? So yung sabihin, may sakit, no? It will be very hard na siya ay pumunta sa simbahan para makasimba at yun ay alin. Kasi maaaring siya ay nagdiriwang ng kanyang 70th birthday. No? Gusto niyang pagpisahan. Hindi kaya anniversary ng kasal. No? So it will be impossible, no? Or improbable, no? Na makapunta siya sa simbahan nang hindi maisalang-alang yung kanyang kalagayan. No? Ay Father, sa resort, nakapunta ka sa resort, no? Sa simbahan hindi makapunta, no? So yun eh, bahagi yun, order of priorities, no? Pagkakataon, at sana makita ko natin yun, no? Kinakailangan natin, hindi lamang ng sapat na kaalaman ulit din, yung hierarchy of priority, no? Asan dyan yung number 1, asan dyan yung number 2, andyan saan yung number 3. Katulad din po na yung pinaayag, no? Hindi mo masama na magbigay ng ikapo ng gulayin. No? Pero mas mahalaga yung sinasabi na Jesus tungkol sa katarungan, pagkahabag, at katapatan. No? Lahat yan mahalaga, pero kinakailangan matuto tayo na maglatag ng pagbabaitang. No? Alin ba yung mas mahalaga? No? Bahagi yun. No? Kasi kung halimbawa ako, nagbibigay ka nga na ikapo ng gulayin mo, pagkatapos ay nangungurakot ka naman, ay parang wala sa hierarchy of values. No? Kaya napakahalaga ko yung hierarchy of values. No? Yun na ngayon yung hamon, sapagkat, baka sabihin ng iba, nagnanakaw naman ako, pero tumutulong naman ako. No? Well, alin yung dapat na iunan natin? No? So bahagi yun, no? Pwede ba kang tumulong ka nang hindi nagnanakaw? No? So bahagi yun, alin ba mas maganda? Pwede ba kang kahit na hindi ka tumulong, pero hindi ka nagnanakaw? No? Kasi wala kang may tulong, sapagkat wala ka naman. No? Kaysa ang itulong mo ay nakaw. No? It does not give you merit. Kung tutusin nga, yun, demerit yun eh. No? At yung merito mo sa pagbibigay, yun? Saan papasok yun? Hindi merit yun. Katarungan yun. No? At kung babasihan natin, kapag sabi nga natin, yung batas sa banal na kasulatan, at nang pinamahayagan natin, ilang beses, kung nagnakaw ko ng 1 milyon, ay babalik mo ng 4 na milyon. So, bahagi yun. Yun ang nakalagay sa banal na kasulatan, 4 times the amount. Saan mo na nakawin? Saan kukunin yung 4 na milyon, 3 milyon, ang ninakaw mo lang ay 1 milyon. Hindi wala ka na rin gagastusin. Ay magnanakaw ka uli. Ay di, times 4 uli yun. Hindi ka makakabawi. No? Lulubog ka sa iyong pagkakasala. No? Kaya napakahalaga ko yung hierarchy of values or hierarchy of priorities. Tinuturuan tayo ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Kaya sabi nga natin, kapag mayabang ka, hindi mo maintindihan yan. Kasi ang mamayani sa iyo yan, mayabang eh. No? Kaya mahirapan kang matuto. No? At makita yung hamon na pinapahayag ng buong
So ano yung hamon na nais natin bigyan ng pagninilay? Una, ay idulog natin sa harapan ng buong may kapal na matuto tayo ng tinatawag nating prioritization. No? Maibaitang natin, ihanay natin yung sa tingin natin na hindi na mahalaga sa daigdig na ito. Kasi baka mamaya ang nakikita natin mahalaga, no? Ay utang pa natin, no? Ay maling hierarchy of values. Kaya hilingin natin sa buong may kapal na matuto tayo kung alin yung bagyo na itinuturo sa atin bilang mga tunay na nagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, integrity. Integridad. Anong ibig sabihin nito? Gagawin mo lang ito, hindi lang sapagkat height o type mo lang. Pag hindi mo na type, hindi mo na gagawin. Hindi integridad yan. Anong tawag doon? Caprice yun. Pag sinabi mong integrity, kinakailangan ay palagyan. Hindi na ubaling kakaunti, pero palagyan. Ano ang sabi? Yung maxim ng pondo ng Pinoy, magbahagi kahit kakaunti, basta malimit, patungo rin lang. Consistency. Napakahalaga ko yung pagiging consistent. Hindi pwedeng minsan malagnaw, minsan malabo. Kinakailangan consistent. Kaya po, kalimitan din mo ng mga business. Bakit umuunlad yun? Kasi yung kanilang serbisyo, consistent. Yung quality nila, consistent. Bahagi yun. Di sukat. May sukat, may parameters para masabi natin consistent. Yan tayo, nabili tayo halimbawa sa Jollibee, sa McDo. May sukat po yung kanilang init na nilalagay nila sa kanilang mga oven. May sukat yun. Hindi lang ako basta init yun. Tanong nyo sa mga nagtrabaho sa McDo at saka sa Jollibee. At yun yun, kinakailangan, it has to be consistent. Bahagi o yun. Umaga, tanghali o gabi. Kinakailangan yun. At anong tawag doon? Integridad. Ganon din yung pagsunod natin kay Jesus. Hindi yung pagsunod natin na kung kailan ko lang gusto. Ayun, ayaw ko na. Wala tayong pagtunguhan. At yun ang idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Huwag tayong tumulad sa mga eskriban, mga Parisayo na hindi consistent sa kanilang pagtugon sa panawagan ng buong may kapal. Sapagkat hindi nila malaman kung ano talaga yung pamantayan ng kanilang pagkilos. Tayo, nawa, ay maturuan ng ating pananampalataya higit sa lahat tungkol sa dalawang bagay na ito. Magkakataon na kung saan ay tayo nawa ay matuto ng hierarchy of values na itinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo at maipakita natin yung integridad ng pagiging tunay na